Okay. Ayan, so salamat po sa Panginoon, no? Thank you so much sa ating kids department. Nakaka-refresh naman yung special number ng ating mga kids. Okay, thank you so much sa mga teachers natin. Ano po, thank you sa pagmamahal at pagpapasensya sa ating mga bata. And of course, thank you sa mga parents natin for lagi nyo ini-encourage mga bata. Alam ko yung struggle, yung gigisingin nyo sila ng maaga. Ayoko maligo, antok pa ako. Alam ko yung struggle ng mga magulang eh. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga parents na talagang, alam mo yun, encourage nila yung kanilang mga anak. Attend kayo ng Sunday school. Ayan, and kahit pa paano, ito, kahit nakikita natin yung epekto, yung bunga ng Sunday school department natin sa mga bata. Okay, so thank you so much po, mga magulang po natin. And syempre sa mga magulang, kapag ang mga bata umattend ng Sunday school at ng worship, kayo na rin. Okay, pangunahan na natin yung ating pong mga anak para talagang solid yung halimbawa nating ipapakita po sa kanila. Okay, so we are happy to have Brother Jomar. Ka naman, Brad. Nakita mo si Chuchay Chi. Kaya nakita mo dyan si Chuchay. Oo, so kay kay Jomar yan si Chuchay Chi. Buhay pa naman, Brad. Buhay pa naman. Kalbo na nga lang. Na-stress. Okay. At ayun, we are happy na makasama ulit si Brother Jomar ng Dirito. And of course, yung family ni Ardon and Mirari. Ayan. Pamangkin ko yan. Bilang halata. Si Mirari kasi gwapo ako. Maganda siya. Okay. Kapatid ni ni Sister Nicole. Para po sa hindi lang nakakaalam. Okay. So, actually may message po ako. Pero, syempre, we are praying palagi na kung ano yung leading ng banal na espiritu po sa atin. Okay, so, sama rin natin sa prayer si Jacob. No, may sakit pa rin, bro? Jacob? Okay, so yan, sama natin sa panalangin. Ganun talagang bata eh. Okay, so, pag-pray natin na talagang lumakas yung immune system ni Jacob. At malapit na mag-birthday yun, no? Sa May na, May 11. Okay, so sama natin sa ating pong panalangin. Okay? And of course, sama natin sa prayer. Ano na ngayon? Pecha na, ano yun? Pecha, ano na ngayon? Pecha de peligro. No? So, ano na naman yung ating rent and utilities. Okay? Pero, pagpili natin sa Panginoon, di ba, talagang matagpuan lang po tayo na nagtatapat. Okay, at thankful palagi tayo sa mga kapatiran na talagang, alam mo yun, nagsasakripisyo. Na appreciated po palagi yung sacrifice ng bawat isa. At kung may mga kapatiran pa tayo, Pastor, ano yung rent? Ano yung rent and utilities? Ano po yun? No, especially, syempre, hindi naman lahat nakaabot ng pinag-usapan natin. So sa mga kapatiran na parang bago sa pandinig po ninyo yung rent and utilities, yan po yung commitment ng mga member na kung saan ay tayo po ay nag-aambag-ambagan para may pambayad sa rent. Okay? And of course, yung utilities, yung electricity natin at yung internet. Blessing, ang internet natin is 700 lang per month, fix. 700 lang, kaya okay lang yon. Ang nagbabago ng bayad is yung kuryente. Okay, ang kuryente medyo tumataas kasi mainit ngayon, summer. And tumataas din ang activity natin sa church. Kaya tumataas din yung ating electricity. Okay lang din naman yun. Sabi ko nga, that is the price that I am willing to pay. Medyo tumataas. No? Okay lang mataas ang kuryente, basta merong activity sa church. Tumataas din masaya yung mga young people natin. Meron tayong malamig yung tubig na iniinom natin. Meron tayong bagong water dispenser dyan. Salamat sa mga talagang ginamit ng Panginoon. Basta meron, diba? Kaya Brother Sister Arian, sa family nila. Thank you, di ba? Okay? So, mag-i-increase ang kuryente natin, pero okay lang yun. Diba? Meron naman tayong sa malamig na tubig. Meron din yung hot, no? Meron din yung hot. Kaya lang hindi natin ginagamit kasi may electric kettle naman tayo.
No, paano lang, syempre, So, you have to mag-i-increase ang maximize kuryente. na lang din. Pero yung malamig na tubig, meron yan. Yan. Okay? And of course, gumagastos din tayo sa ating mga evangelistic effort. Katulad kahapon, we have 38 visitors. Kahapon, 38. Pero grabe, malamig napakadami. Meron yan. At nag-prepare tayo kahit paano, pancit sa Shanghai para pagpunta naman nila maganda yung effort sa church natin. And then we share the gospel to them. Kumanta si Sister Kim kahapon. Talagang all eyes sa kanya eh. Siyempre, ang ganda ng boses ni Sister Kim at yung message ng kanta maganda. Kaya nakatulong talaga para lumambot ang puso ng mga kaklase ni Sister Tammy. Okay, so pag-pray natin, may mga college, mga incoming college tayo, Sister Kim and Brother Dennis. So may idea na sila, yung classmates nyo, pwede nyo dalhin dito sa church. Kahit weekdays, weekends, para ma-share natin ang salita ng Panginoon. Pwede kayong mag-review dito, weekdays, dalhin nyo rito yung mga classmates, and then we can share the gospel to them. Ayan, so yun po. Thank you so much. Okay, so tayo po lahat yung muko. Ay, tayo yung muko tumayo. Sorry, di pa nag-umpisa, tapos na eh, no? Let us open our Bible in the book of Titus. Di pa nagsisimula, tapos na. Titus chapter 1. Pastoral epistle, pagkatapos ng 2 Timothy. Bago mag-Philemon, yung Philemon, bago mag-Hebrews. Titus. 3 chapters lang to, kaya medyo maikli. Titus chapter 1. Verse number 5. Amen. Umpisa na natin, verse 1 to verse number 5. Titus chapter 1, verse number 1 to 5. Ito po ang sabi po ng Bible. Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me, according to the commandment of God our Savior. To Titus, my own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordained elders in every city, as I had appointed thee. Yan. Let's pray po. Father in heaven, once again, thank you Lord for this morning. Thank you po sa pagkakabasa ng inyong pong salita. Patuloy po ninyong ihanda ang aming mga puso o Diyos sa pakikinig po ng message, at nawa po Panginoon ang mensahe tunay na talagang tumimo sa aming puso at isipan. Salamat po sa presence sa mga kapatiran sa oras po na ito. Salamat po even sa mga kapatiran po namin na nagbabalik. Thank you so much po Panginoon sa kanilang mga buhay. Thank you po sa ministry ng church. Thank you po sa pagkakaisa. At patuloy po namin, Panginoon, inaalala rin ang MBBC Tanay na sa oras ngayon ay nandoon po si Tatay Iter and Nanay Salvi. Continue to pray for them, especially Tatay Iter as he preach your word sa mga kapatiran po sa Tanay. Thank you so much po, Panginoon. At nawa po, patuloy po ninyong pagpalain ang MBBC Muntinlupa. At nang sa ganon, Panginoon, ay maging daluyan din po kami ng pagpapala, una sa mga kapatiran, and of course, sa community po na ito. Thank you so much po, Lord, for this Sunday. In Jesus' name, Amen. Okay, so tayo po lahat ay makakaupo na. Bago po ang message, a little bit of announcement lamang po. So alam po ninyo na every Thursday ay nagkakaroon po ako ng online meeting with Pastor Chris Gamba, Pastor James, and also Brother Lexley. Okay, si Brother Lex po ay aspiring to become a missionary, local missionary. So nangyayari every Thursday, nagmi-meet kami online, and then
nagkakaroon po ng assessment. Okay? So, I do believe na i-share ko na po sa inyo na meron tayong dalawang options na pwedeng gawin kay Brother Lex. Number one, to appoint him as a preacher, and then yung gawain doon sa Caloocan Phase 2 will become an outreach of Caloocan Mission. Okay? Or, Brother Lexley will be sent out by MBBC Muntinlupa. Okay? Magiging sending missionary natin siya. Send out missionary po natin siya. And then, he will become a local missionary doon sa Phase 2. Okay? So, for the, I think, 2 months ng deliberation, okay, pag-uusap namin ni Pastor Chris, Pastor James, ako, Brother Lex, napag-desisyonan po namin, this is an initial decision, okay, nothing is final, pero sa initial po namin pag-uusap, we decided to send out Brother Lex as a local missionary, as a local missionary. So, and he will be sent out by sa atin po ng MBBC Muntinlupa. Okay, kasi sila Pastor Chris is mission, so they don't have the authority yet para mag-send out ng sarili nilang missionary. So Brother Lexley ay hindi ko masabing i-adapt kasi ano naman natin siya, parang apo technically ng MBBC Muntinlupa. So hindi natin siya i-adapt, but we decided na i-send out po siya ng MBBC Muntinlupa. Okay, of course kaya ko to sinasabi po sa inyo kasi at the end the church will decide kasi. The church will decide if isi-send out natin. Kaya sabi ko kanina, it is an initial decision lang. Based lang din dun sa assessment namin ni Pastor Chris, Pastor James, and ako sa ating commissioning panel. But it is being communicated sa church because we need the approval of the church kung talagang isi-send out natin si Brother Lex. Okay, so hindi ko po hihingiin ngayon yung approval po ninyo. Hindi ko ngayon hihingiin po yan. Kaya ko lang sinasabi po ito sa inyo para magkaroon ng oras ng pananalangin ang mga miyembro ng church in regards po sa decision-making po na yan. Okay? But for the meantime, yan po yung resulta ng ating pong assessment. Okay? Magandang balita rin naman kasi mukhang na-open lalo yung puso ni Brother Lexley at nakikita niya yung reality ng mission work. Okay? So, maganda rin kasi 2 months na rin yung assessment. And then marami nang nangyari sa outreach doon. May mga ups and down na. So, at least, yun talaga yung target ko eh. Yung hindi madaliin para kung mag-decision talaga, the decision making is final. Okay, so sama lang po natin sa ating pong mga panalangin. And of course, later, kinakailangan ko rin talaga yung decision making ng church natin. So siguro, kausapin ko yung mga men sa mga susunod na linggo. And then men, you are the representative of your family. Pag-usapan nyo po sa inyo pong pamilya. And then kakausapin ko yung mga men. Men will be the representative of your family. Pag-usapan natin. And then yung mga men, ay tayo yung magre-represent ng church. And then, ipapataw natin what is the final decision if we will send Brother Lex as a local missionary. Ayan po. Alright? So, Titus chapter 1, verse 1 to verse number 5. Again, Titus po ay kasali sa tinatawag na pastoral epistle. Bakit? Kasi dito nakalagay yung requirement ng pagiging bishop o pagiging pastor. Makikita po ninyo yan from verse number 6 up to verse number 8. Alright? So, makikita po ninyo, halos katulad ng nakalagay sa 1 Timothy chapter 3. Kaya siya tinawag na pastoral epistle. Okay? And of course, it is written for a pastor of the church. Okay? Specifically, Titus. 3 chapters lang naman yan, kaya madali po natin ito mapag-aaralan. Alright? So, supposedly, ang message natin, meron ako nakahanda rito. Okay, pero syempre, habang nakaupo ka dito, pe-pray ka sa Panginoon, pinakikiramdaman natin yung pangangailangan ng mga tao, at syempre, yung leading din ng banal na espiritu. Kaya, on the spot, nagkaroon ng changes
sa message na ating po mapapakinggan sa umaga po na ito. Okay, I don't know kasi ano lang 'to, kumbaga pinag-aaralan ko siya. I don't have the outline yet. Siguro buuin natin habang nandito tayo sa pulpit. But let's see kung ano po yung pangangaral at salita po ng Diyos na mapapakinggan po natin sa oras po na ito. Alright? So who is Titus? Si Titus po, no mga kapatid, according to verse number 4, Titus, mine own son, after the common faith. Okay? So it seems na si Titus po ay product ng ministry ni Apostle Paul. Okay? Hindi ba nakakatuwa na mga kapatid? Kapag ka Sunday school teacher ka, na yung mga dating, mga maliliit na bata na tinuturuan natin, pinagtsatsagaan, inilalapit sa Panginoon, pinapanalangin, may mga pagkakataon, iniiyakan. Okay? Ngayon ay mga matatapat ng lingkod ng Diyos. I would like to encourage our parents, our Sunday school teachers, di ba, yung ating pagpupursige, yung ating pagsusumikap, yung ating pagtatapat sa Panginoon na madala yung ating mga bata papalapit sa Diyos. Nai-imagine natin na 10 years from now, 7 years from now, 15 years from now, ang mga bata pong ito, sila naman yung mga matitirang nagtatapat sa Diyos na naglilingkod sa church po na ito. Hindi ba? At walang katumbas na halaga yon. Walang katumbas na bayad yon. Na tayo po'y makapaglapit ng kaluluwa ng tao, lalo tigit mga bata, papalapit po sa Panginoon. Sabi nga po ng isang kasabihan, when God saves an adult, He saves a soul. Okay? Kapag ang Diyos nagligtas ng adult, ng matanda, nagligtas siya ng kaluluwa. But when God saves a child, He saves a life as well. Sa Tagalog, sa Ingles, sa Tagalog, kapag ang Diyos nagligtas ng bata, hindi lang kaluluwa ang nailigtas ng Diyos, pati buhay. Bakit? Kasi maiiwas mo na siya sa bisyo. Di ba? Maiiwas mo siya sa mga masasamang impluensya. Hindi na niya kinakailangang maranasan yung mga pangit na naranasan natin. Bakit? Bata pa lang naglilingkod na sa Panginoon. Bata pa lang nailapit na natin sa Diyos eh. When God saves an adult, He saves a soul. But when God saves a child, He saves a life as well. Kaya nga mga magulang, mga Sunday school teachers, and of course sa ating lahat, huwag po tayong magsasawa na maglapit ng tao sa Panginoon. Ito nga nakita natin si Titus na nadala ni Apostle Paul sa paanan ng Diyos ay parehong tao na ginagamit upang mag-ayos ng mga problema ng iglesia noong unang panahon. Kumbaga, sino mag-aakala? Hindi ba? Yung mga dating minamaliit, yung mga dating walang bahala, yung mga dating ini-chapwera, ay wala na yan, wala nang mararating yan. Hindi na kayang baguhin ng Panginoon yan. Nakakalipas ang ilang taon, ay sila pala yung nagtatapat at naglilingkod sa Diyos. Hindi ba? Kaya nga tuloy-tuloy yung encouragement natin. Tuloy-tuloy yung mga paalala natin. Tuloy-tuloy yung mga reminder. And I thank God sa mga members ng church. Hindi ba? Kahit na nga, hindi na nga sinasabi ni Pastor yan, o chat mo naman si ganito, i-chat mo si ganyan. May mga members tayo na nagme-message sa mga kapatiran, nagpapaalala. Hindi ba? Kumusta ka na, kapatid? Brad, kumusta ka na? Sis, how are you? Okay? Last time, nag-chat ako kay Sister Che. And it is my rin kasi, sabi ko, lagi kong once in a while, may message ako sa kanya, how are you, Sister Che? How are you? Eh, syempre, hindi ko pinapalagi inaaraw-araw. Baka nung mag-visit sa akin yung mga kapatiran. Hindi ba? Kaya mapapansin nyo, nag-chat lang ako once in a while. Hindi ko inaaraw-araw. Syempre naman, iniisip ko, baka naman sabihin nyo, masyado kong assertive, hindi ba? Pero lagi ko kayo naaalala. Kaya once in a while, nagme-message ako, kumusta ka na kapatid? Kumusta ka na Brad? Okay? And then sabi sa akin ni Sister Che, gulat ako sa reply ni Sister Che, para siya nag-breakdown. Okay? Para siyang, sinabi niya sa akin, Pastor, I'm sorry, ganyan-ganyan. May sinabi pa siya, dapat pala, hindi namin kayo iniwan, yung ganon-ganon, para nag-breakdown si Sister Che. Because Sister Che, kung naalala niyo, is one of the founding member ng Southville
nung kauna-unahang mga member pa yan, way back 2016. Okay, pero lumipat sila ng Cavite, kaya kinakailangan din talaga nila lumipat ng church membership. Okay? And then sabi niya sa akin, ever since, Pastor, ikaw lang yung palaging kumukumusta sa akin, kumukumusta sa amin. You always checking us out, kahit yung mga bata noon. Kasi once in a while, minimessage ko siya, ano, kumusta. Pag na-hospital, dinadalaw natin sa ospital. And that is the duty of the pastor. Okay? And then, pero everything is, kumbaga, walang bayad yung kapatid. Hindi ba? Walang, yung sakripisyo natin sa mga kapatiran, yung pagpapaalala, yung reminder natin, wala po yung katumbas. Lalo't nalalaban natin, paglipas ng mga susunod na taon, yung mga kapatiran na nire-remind natin, sila naman pala ang gagamitin ng Diyos. Anong tawag natin dyan? Sulit. Diba? Sulit yung buhay na ipinagagamit sa Panginoon. Sulit yung buhay na ginagamit natin yung ating kakayahan para maglapit ng tao sa Diyos. So look at this. To Titus, my own son after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. Okay? So mga minamahal, I would like to encourage you. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagpapaalala. Minsan, may mga kapatiran tayo nang hihina, hindi ba? Hindi mo maiwasan yan, totoo din yan eh. Hindi ba? Nanlulupay-pay, may mga kapatiran na minsan wala naman dahilan. Okay, nanlulupay-pay lang. May mga ganun talaga kasi flesh yan eh. Hindi ba? Laman yan eh, flesh yan eh. Katamaran. Hindi ba? Katamaran. Flesh kasi yan, kapatid. Kawalan ng gana. Flesh yan eh. Hindi po ba? But, ang kinakailangan natin gawin, paalalahanan natin, encourage natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Okay? Good na tuwa nga ako, nakita ko, si Ira, nag-bless siya kanina. Tuwa ko, kumusta ka? Tagal natin din nagkita. Okay? Kasi naaalala natin yan, yung mga bata natin, sila Ira, sila CJ. Kala nyo, di ko kilala yung mga, kilala ko yung pinagpe-pray natin sa Panginoon yan eh. Okay? Minsan lang nakakalimutan ko yung pangalan, pero kilala ko yan. Di ba? Pag nawawala yung mga bata natin, hinahanap natin yan. Di ba? Lalo yung mga, syempre pati yung mga matatanda. Di ba? Yung mga members natin, hinahanap natin yan, kapatid. Okay? So look at this. Anong situation dito, no, mga kapatid? Well, look at this. On verse number 12, Titus chapter 1, verse number 12. Okay? And Titus chapter 1, verse number 5. Look at this. On verse number 12 po muna, one of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. You look at that. Kaya pala may problem sa Crete. No? On verse number 5, for this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting. Kaya may problema sa Crete. By the way, yung Crete, isa pong island yan sa Mediterranean. Napakalaking island po niyan. Okay? At dyan po ay yung center ng paganism before. At ang sabi, kaya pala kinakailangan iwanan ni Paul si Titus, again, yung kanyang dinisciple, yung kanyang inalagaan, kinakailangan niyang iwanan sa Crete. Bakit sa Crete may problema? Yung kultura ng Crete hindi maganda. 'Di ba? Yung kultura ng Crete, normal sa kanila yung immorality, normal sa kanila yung pagsisinungaling, normal sa kanila yung degrade na pamumuhay. Kaya nga on verse number 12, it is said, one of themselves, even a prophet of their own, said the Christians are always liars, evil beasts, and slow bellies. Mga tamad yung mga yan. Okay? Mga evil beasts ang mga yan. Hindi nag-iisip yung mga yan. Okay? Hindi nag-iisip yung mga yan. Ano yan? Ano yun? Yung pag di ka nag-iisip, yung may maisip ka lang gawin, ginagawa mo, ano tawag? Impulsive. Okay? Impulsive ang mga yan. So the culture of the Christian believers, hindi maganda. Okay? Yung kanilang kultura, hindi maganda, no, mga kapatid?
Kaya iniwan ni Paul si Titus para ayusin. Okay? Para ayusin yung lugar na yun. Para ayusin yung buhay ng mga mananampalataya. Para ayusin yung buhay ng mga member ng church sa lugar po na yun. Okay? And this morning, matutunghayan po natin ng mga kapatid, paano naayos yung buhay? Okay? Paano naayos yung buhay ng mga tao sa lugar po na yon sa pamamagitan ng ministeryo ni Titus? Okay? Kapatid, lagi natin tatandaan, huwag mong hahayaan na yung kultura ng mundo, yun ang makakaapekto sa'yo. Huwag mong hahayaan. Dapat ikaw ang makaapekto sa kultura ng mundo. Okay? Kaya ka nilagay ng Diyos dyan, may dahilan ng Diyos. Hindi para madumihan ka ng kultura nila, kundi para maapektuhan mo yung kulturang umiiral sa lugar na yan. Okay? Kaya nga sabi po ng Bible, we are light and salts of the world. Okay? Bakit? Sa kuwebang madilim, sa tunnel na madilim, ikaw yung liwanag. Ikaw yung nagtuturo ng direksyon. Ikaw yung kinakikitaan ng pag-asa. Ay, pambira sa lugar na to, napakadilim. Pero pag nakikita ko si brother ganito, ay, may pag-asa pa pala. Liwanag ka eh. Hindi ba? Ang pangit naman kasi, kung sinasabi natin madilim ang mundo, pero yung ugalit pamumuhay natin ay mas madilim pa. Hindi ba? At ang sabi nga ng Bible, ikaw ay asin ng mundong ito. At kapag sinabi mong asin nung unang panahon, yan ang nagbibigay ng lasa. Sa mundong matabang, ikaw yung panlasa, ikaw yung nagbibigay ng lasa sa mundo. Hindi ba? Ikaw yung nagbibigay ng preservative sa mundong ito, kapatid. Kaya hindi pa ginugunaw ng Diyos yan kasi nandiyan ka pa eh. Kaya ako naniniwala ako talaga sa pre-rapture, sa pre-tribulation rapture. Bakit? Hanggat meron pang mananampalataya, hindi pa gugunawin ng Diyos ang buong mundo. Kaya anong gagawin ng Diyos? Kukunin niya muna yung mga believers bago papasok yung tribulation. Ibig sabihin, hanggat nandiyan ka pa, hindi pa ginugunaw ng Diyos ang buong mundo. Bakit? Nandiyan ka pa eh. Ira-rapture ka muna niya sa papasok ang tribulation. Okay, we are the light and salt of the world. Look at this, nothing can be changed by adding of the same. Sa Tagalog, wala tayong mababago kung kapareho din nila tayo. Hindi ba? Nothing can be changed by adding of the same. Yung tubig, dagdagan mo ng tubig, anong mangyayari? Tubig pa rin. Pero dagdagan mo ng juice yan, anong mangyayari? Di, sarap. May kulay. Hindi ba? Ganun tayo bilang isang mananampalataya. Inilalagay tayo ng Panginoon sa mga lugar na magulo, sa mga lugar na hindi talagang, kasi kailangan ka ron eh. Hindi ba? Kailangan yung ministeryo mo dun eh. God put you there. Hindi ba? Sa mga hanap buhay natin, may dahilan ng Diyos kung bakit nilagay ka dun sa hanap buhay na yan. Sa business na yan, may dahilan ng Diyos kung bakit nilagay ka dyan. Okay, sa pamamagitan niyan, mga kapatid, magiging ilaw at asin ka sa business at lugar na yan, kapatid. Hindi ba? Ito nga, yung kultura ng Crete, hindi maganda eh. Pero nilagay si Titus, ni Apostle Paul sa lugar na yon para ayusin yung problema, kapatid. Okay? Ganon din tayo sa church. Okay? Minsan, meron tayong maling konsepto sa church, kapatid. May mali tayong expectation. Minsan, ang akala natin, palibasa, ang mga tao nagsisimba, akala natin, hindi na nagkakasala ang mga yun. Hindi po. Kapatid, ang church po, ito'y binubuo ng mga taong hindi perpekto. Okay? Kaya nga lang, tayo po'y nagpapalakasan sa isa't isa sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Panginoon. Okay? Pero nawa po, huwag ka naman ma-offend kapag may isang kapatid, ay parang hindi naman Christian yan. Hindi ba? Maunawaan natin na ang kapatid, growing pa sa pananampalataya eh. Pagpapasensyahan mo pa yan. Aalagaan mo pa yan. At nauunawaan natin, hindi porket mananampalataya ang isang tao, hindi na nagkakasala. No, kaya merong spirit of forgiveness. Merong spirit of reconciliation. Merong spirit of acceptance. At importante, there should be a spirit of repentance. Okay? Dapat kapag ikaw nagkasala,
humingi ka ng tawad. At kapag humingi ng tawad, patawarin mo alang-alang sa Diyos na nagpatawad din sa atin. Eh, balanse siya, hindi ba? Pag nagkasala ka, humingi ka ng tawad. Kung ikaw naman yung nagawa ng kasalanan, patawarin mo alang-alang sa pagpapatawad din ng Diyos sa atin. Eh, diba? We have that kind of understanding, kapatid. Okay? And dito, makikita po natin sa Titus, yung kultura nila, contradict na contradict sa expectation ng buhay ng isang mananampalataya. Okay? Nilagay siya doon sa lugar na puro sinungaling ang mga tao. Okay? Mga impulsive ang mga tao. Madumi ang kanilang pamumuhay. Pero hindi nilagay si Titus doon para madumihan din siya. Nilagay siya doon para siya magsisilbing ilaw. Nilagay siya doon para maging standard siya ng pamantayan ng tama at mali sa lugar na yun. Okay? At anong unang pinagagawa ni Apostle Paul kay Titus? On verse number 5, look at this. On verse number 5, for this cause, I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting. At ano pa? And ordained elders in every city, as I had appointed thee. Verse number 6, if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly, for the bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate, holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince gainsayers. So what happened is, ang unang pinagagawa ni Apostle Paul kay Titus, mag-ordain ka ng mga elders sa lugar na yan. Mag-ordain ka ng mga pastor sa lugar na yan. Mag-ordain ka ng mga godly men sa lugar na yan. Alam nyo kapatid, I realize, hindi natin mababago yung culture ng mundo natin kung hindi tayo maglalagay ng mga godly leaders sa ating mga pamilya, sa ating church, sa ating pamilya, kapatid. Kaya nga encourage the men of the church. Talagang everything starts and ends with you. Okay? If the men are godly, makikita po ninyo, the family are godly. Okay? I remember, pinag-aaralan ko yung Kings. Okay? Pag nabasa po ninyo yung 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Kings, 2 Chronicles, it's all about kings, right? Makikita po ninyo, when the king is godly, kapag maka-Diyos ang namumuno sa Israel, ang mga tao ng Diyos, maka-Diyos din. Napansin po ninyo, pag nagbabasa po kayo ng Bible, when the king is evil, the nation is also evil. But when the king is good, yung nation of Israel is also good. Bakit? Kasi everything starts and ends with leadership. Kaya hindi lang sa church, of course, sa church natin, and of course, sa ating mga pamilya. Okay? Kasi look at this, oh, yung mga ino-ordain na elders dito, no, mga kapatid, these are the godly men. These are godly fathers of their home. Kayo mga maka-Diyos na tatay ng kanilang mga pamilya. At dahil proven sila sa kanilang pamilya, ang sabi ni Apostle Paul, ordain them as a pastor, as an elder of every city. Kaya sa bawat kongregasyon dyan, maghanap ka dyan ng tatay na matino. Maghanap ka dyan ng isang individual na mature sa pananampalataya, proven sa kanyang pamilya. Bakit? Sa kanila, magsisimula ang pagbabago ng kultura sa lugar na ito. Okay? Godly men of the church, mga kapatid, huwag natin ipagwawalang bahala yung leadership natin sa ating mga pamilya. Okay? Young people, mga young men natin, strive to have a leadership, kapatid. Okay? Sometimes nag-uusap tayo ng mga young people natin, lagi namin pinag-uusapan yung conviction. Lagi namin pinag-uusapan yung paninindigan, yung prinsipyo. Bakit? Kasi habang bata ka pa, dapat meron ka ng prinsipyo sa buhay.
And dapat those principle, non-negotiable. Non-negotiable yung mga prinsipyo na yon. Bakit? Lalo nalalaman natin, galing sa salita ng Diyos. Ang mga pagpapalit. Sunday natin, non-negotiable. Sunday is what? The Lord's Day. Kaya maaaring sabihin ng mundo, ano pa namang pagsisimba yan? But that is non-negotiable. Hindi mo ba? Stand firm in your faith. Stand firm with your conviction. Bakit? Whenever you stand for God, God will definitely stand for you. Kapatid, huwag kang matakot makipaglaban para sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos siguradong makipaglalaban din para sa iyo. Tinatawanan ka dahil nagsisimba ka. Kinukutsa ka dahil nananalangin ka. Kinukutsa ka dahil nagbabasa ka ng Bible. Huwag kang paapekto. Bakit? Makipaglaban ka para sa Diyos at ang Diyos maninindigan para sa iyo. Conviction, kapatid. Conviction. Sometimes, ang kalaban natin hindi tao. Sarili. Hirap ng pamumuhay. Pero kapag ka ikaw, meron kang conviction, meron kang stand, meron kang prinsipyo na pinaiiral, hindi ka basta-basta matitinag, kapatid. Sa mga kababaihan naman natin, hindi ba? Sometimes, napakahirap mag-submit ng mga kababaihan. Okay? Kaya ngayon din ang pinag-uusapan namin mag-asawa eh. Pinag-uusapan namin mag-asawa. Okay? Yun ang pinag-uusapan namin. Bakit? Kaya minsan nahihirapan mag-submit ang mga babae. Bakit? Kasi yung asawang lalaki walang leadership. Yun ang problema. Hindi ba? Kaya nga sabi ko, men of the church is always start and ends with you. Leadership natin sa ating pamilya. Di ba yung prinsipyo, mga bagay na non-negotiable. At kapag meron kang maayos na leadership, yung mga asawang babae, I'm sure, talagang magpapasakop sa tamang leadership sa kanilang pamilya. Di ba? Ako preacher eh. Pero yun naman talaga yung reality ng buhay, hindi po ba? Kaya mga young men, strive to learn leadership. Pag-aralan nyo maigi. Bakit? Kasi sigurado magagamit nyo yan eh. At yung sa mga kababaihan, huwag kayong pray ng pray. Yung mga ano lang, pinagpipray nyo lang, basta gwapo. Hindi ba? Huwag ganon. Basta maputi. O basta basta macho. Ipag-pray natin yung lalaki na talagang may paninindigan sa Panginoon. Saka yung mapera. Ipag-pray natin yung may paninindigan sa Panginoon, kapatid. Bakit? Kasi hindi ka lang nagpe-pray, kapatid, ng makakasama mo habang buhay. Mga young ladies natin. Hindi ka lang nagpe-pray ng makakasama mo habang buhay. Nagpe-pray ka rin ng magiging tatay ng mga anak mo. So pray. Pray hard. At sa mga kalalakihan naman, dapat meron ka talagang prinsipyo. Mga non-negotiable leadership. Bakit? Kasi yan yung mga bagay na babago sa kultura ng mundo, kapatid. Diba? Minsan, mga tao nag-e-expect ka ng pagbabago. Diba? Ang pagbabago magsisimula sa sarili natin. Diba? Nihanap natin yung pagbabago sa bansa, sa lipunan. Masyadong malaking trabaho yun. Pagbabago muna sa sarili. Hindi ba? Yung magkaroon ka muna ng Kristo sa puso mo. Kasi nag-e-expect ka ng pagbabago sa bayan, sa komunidad. Ikaw nga walang pagbabago eh. Hindi ba? Again, nothing can be changed by adding of the same. Okay? Leadership with our family. Okay? Look at that. Ano yung hinahanap sa isang kalalakihan, kapatid? Blameless. Husband of one wife. Faithful. Having faithful children, not accused of riot or unruly. Okay? You look at that. Okay? Maalam sa salita ng Diyos. Mature sa pananampalataya. Yan ang hinahanap, kapatid. Okay? Pag binasa mo yung chapter 2, ng Titus, this is guidelines for Christian living. Titus is guidelines for Christian living. Okay? Para magkaroon ng pagbabago sa lugar natin, yung ating pananampalataya dapat ipamumuhay mo.
Hindi ba? Kakikitaan ng aplikasyon ang ating pananampalataya. Look at this on verse number 2, the aged man. Okay, the aged man. Kapag ka ikaw, may edad ka na, aakto ka ng naaayon sa edad mo. Ayun o, the aged man. Hindi ba? Di ba, minsan naririnig natin, si kapatid, tumatanda, paurong. Pabalik. Hindi naman nag-uulyanan. Iba rin yung nag-uulyanan, yung may Alzheimer. Iba yun. Sakit talaga yun. Kaya naunawaan natin. Pero yung tumatanda ka ng paurong, mas malaking problema yon. Di ba? Mas lalo kang nagiging bata. Mas lalo kang nagiging maramdamin. Mas lalo kang nagiging... Pero kapag nagkakaedad ka na, hindi ba? Nagiging matalino ka na rin sa mga dealings mo sa mga bagay-bagay. Verse number 2, the aged man be sober, be grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. Magpasensya. Bakit? May edad ka na eh. Hindi ka na mapagpatol. Eh, hindi yung nakakita ka ng post sa social media, akala mo ikaw yung pinatatamaan. Hindi ba? Ngayon, nagiging mapagpasensya ka na. Bakit? Alam ko na yan. Okay? Oo. Hindi na katulad nung noon na konting bagay lang, lagi tayong palaban. Diba? Ngayon kasi nagkakaedad ka na eh. Niisip mo na yung mas makakabuti. Diba? Hindi na lang sarili natin ang iniisip natin, yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Kapag nagkakaedad ka na, iniisip mo na yung makakabuti sa pamilya mo, makakabuti sa church, makakaapekto sa paglilingkod mo sa Panginoon. Maayos ka na mag-isip, sober, temperate, grave. Look at this, verse number 3. The aged women. Yung ating naman mga kababaihan na may edad. Likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accuser. Look at that, hindi ka bintangera. Hindi ka chismosa. Not given to much wine, teacher of good things. Look at this, kasi daw yung mga matatandang babae, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keeper at home, good, obedient to their own husband, that the word of God not blaspheme, kapatid. Amen. Amen. Diba? Mga kababaihan natin, practicality. Aalagaan mo yung pamilya mo. Aalagaan mo yung iyong mga anak. Hindi ba? Aalagaan natin ang ating mga asawa. I-honor natin sila. Hindi po ba? Okay? Aged women. Okay? Huwag tayong tumulad dun sa social media na pinapalitan ng yung ulo ng mga babae, pinapalitan ng CCTV. Hindi ba napansin niyo yun? Pinapalitan ng CCTV, pambihira, natindi ng CCTV natin. Oo, nagiging, oo. Hindi ba? Wireless. Pero ang sabi rito, yung mga matatandang babae, kayo ang magtuturo sa mga nakababatang kababaihan. Ay, bakit? Danas nyo na yan eh. Hindi ba? Alam nyo na yan eh. Alam nyo na yung mga gawin ng mga kababaihan eh. Kaya tuturuan natin sila, no, mga kapatid. Okay? Verse number 7. Look at this. Young men. Verse number 6. Young people, young men. Likewise, exhort to be sober-minded. Magpakatino, kapatid. Sober-minded in all things, showing thyself a pattern of good works, in doctrine, showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is contrary part may be ashamed, having no evil things to say of you. Kapatid, aalagaan mo yung testimony mo, young men. Eh, huwag mong hahayaan na porke bata ka pa sa pananampalataya, mamaliitin ka nila. Again, strive for a good testimony while you are yet young. Eh, huwag kang maniniwala doon sa sabi-sabi ng mga tao, hayaan mo, bata pa naman yan. Kaya kailan matututo yan? Kapag matanda na. Hindi, kapag bata ka pa, kapatid, nagde-develop ka ng mga magagandang habit. Para pagtanda mo, meron establish ka na.
Hindi po ba? Kasi you are building your future today. Pero kung ngayon pa lang, mga kabataan nating lalaki, wala ka ng paninindigan, hindi ba? Paano na lang yung bubuhay mong pamilya later on? Hindi ba? Kung ngayon pa lang, hindi ka na matagpuan na nagtatapat, nasa iyo na lahat ng oras, kapatid. Hindi ba? Wala ka namang pamilyang inaasikaso, wala kang anak na pinapalaki. Nasa iyo, kontrolado mo ang oras mo, ang sarili mo. Pero kung dyan pa lang sa responsibility na yan, sa sarili mo pa lang, hindi ka na matagpuan na nagtatapat, paano pa kaya pag pinagkalooban ka ng sariling pamilya ng Diyos? Young men, di ba? Strive for mastery. Strive for maturity kahit bata ka pa, kapatid. Okay? Young men. Amen ha. Okay? Amen. Bawal-bawal na lang ha. Bible yan eh. Wala tayong magagawa. Bible yan. Amen. But again, at the end of the day, ang bottom line yan is Christ. Yung application ng pananampalataya po natin. Hindi ba? Nakita po ninyo, ito yung kultura ng Christian, ng Crete, di ba? Magkatunog kasi Cretan saka Christian eh. Magkatunog eh. So ito yung kultura ng Crete. Ito naman yung expectation sa atin bilang isang mananampalataya. Magkaiba eh. Hindi ba? Pero yun naman talaga, you are called to be different, kapatid. Dapat talaga hindi ka katulad ng mundo. Di ba? Minsan mahirap tanggihan yung konting, minsan mapadaan ka sa isang iskinita, shot naman. Di ba? Shot ka naman dyan, isa lang eh. Pag I'm telling you, pag umupo ka dyan, tapos ang testimony mo, hindi ka na nila i-respeto, kapatid. At yung pananampalataya mo, parang ang turing nila dyan, pananampalataya lang din ng ibang reliyon. Oo, na basta sumimba lang, ABCD, ano yung anniversary, birthday, sa christening. Death, saka death. Hindi ba, hindi nila i-respeto yung pananampalataya mo. Bakit? Katulad lang din naman nila eh. Katulad lang din naman ng iba eh. Pero magkaroon ka ng paninindigan, kapatid. Hindi ba? Ipaglaban natin yung katotohanan, ipaglaban natin yung tama sa salita ng Diyos. Ire-respeto nila ang iyong pananampalataya. Okay? Again, nagsisimula kanino? Sa family, tatay ng pamilya, application ng ating pananampalataya. Chapter 3. Binasa po natin. Instruction for teaching. Instruction for teaching. Para mabago natin yung kultura, mga mananampalataya, ituro natin. Pagtiyagaan natin yung mga kapatid. Hindi po ba yung mga bago sa pananampalataya, pagtiyagaan natin silang turuan. At yung mga bago sa pananampalataya, mag-strive ka rin for maturity. Kasi it takes two to tango, kapatid. It takes two to tango. Di ba? Kaming mga preachers, pag-aralan namin yung mensahe na aming ipapangaral. Ganon din sa mga Sunday school teachers. Ganon din sa mga leaders ng church. But, ang request natin sa mga kapatiran, you are available sa feeding. Bakit? Kasi paano ka pakakainin ng salita ng Diyos if you are not available sa feeding? Hindi po ba? Lalago tayo sa salita ng Diyos if we are available to listen. Naalala mo si Mary sa si Martha? Anong ginagawa ni Martha? Talagang busy siya, aligaga siya. Although naiintindihan natin, importante yan eh. Hindi po ba? Pero ang sabi po ng Panginoon kay Mary, pinili niya yung mas importante. At ano yung importante? Pakikinig ng salita ng Panginoon. Bakit? Anong sabi ni Christ? Kasi yan yung isang bagay na hindi maiaalis sa Kanya. Kailanman hindi maaagaw sa Kanya. Kasi yung maturity ng pakikinig ng salita ng Diyos, yung maturity na pwede mong makuha, yung prinsipyo na pwede mong makuha, kapatid, hindi mananakaw sa iyo yan. Hindi mananakaw ng dyablo sa iyo yan, kapatid. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa mga kapatiran, hindi ba, na talagang available sa oras ng feeding. Bakit? Importante yun eh. Importante yung pakikinig ng salita ng Diyos eh. At sa amin naman, mga kapastoran, mga preachers, it is our duty to really share the Word of God. Ipangaral ang puro at dalisay na salita ng ating Panginoon. Okay? Basahin po natin, mga minamahal. Verse number 1.
Put them in mind. Paalalahanan mo to be subject in principalities and power, to obey magistrate, to be ready to every good work. Okay? Kung meron pong mga law-abiding citizen, dapat Christian yun. Sumunod ka sa batas. Kristiyano. Not until susuway or not until yung batas ko contradict sa kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? But for the most part, be a law-abiding citizen. Okay? For the most part. Not until ko contradict sa salita ng Panginoon. Okay? Verse number 2. To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. For we ourselves were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that, the kindness and love of our gods, our Savior toward man appeared, not by the works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He had shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. You look at that. Lagi mong ipapaalala sa mga mananampalataya kung paano sila naligtas. Because what? The love of Christ constrained us. Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Bakit ka nagtatapat sa Panginoon? Bakit tayo nagbibigay? Kinikilala natin ang pagliligtas ng Diyos sa ating kaluluwa. Lagi mong tatandaan, kung wala ang Diyos, wala tayo. Diba? Kung wala ang Panginoon, wala tayo. Kung hindi tayo iniligtas ng Diyos, kapatid, sana kaya tayo pupulutin? Mga panggatong lang tayo. Yes. Mga panggatong. Kaya nga lagi kong sinasabi, nagkakwentuhan kami ng mga kaklase ko dati sa Bible College. Siyempre, that time, binata pa ako. Nililinaw ko. That time, binata pa po ako. Kapag nakakakita ng magaganda, panggatong lang naman yan eh. Diba? Panggatong lang naman yan. Diba? Bakit? Kasi importante si Christ eh. Kasi kung wala si Kristo sa buhay natin, saan tayo pupulutin, kapatid? Kaya tayo nagtatapat, kaya tayo naglilingkod, dahil sa katotohanan na iniligtas tayo ng Diyos sa kabayaran ng ating mga pagkakasala. You are righteous. Okay? You are cleansed. You are justified not because of our own righteousness, but because of the righteousness of Christ in us. Okay? Teach them. Ituro natin. Ibahagi natin. Okay? Magsisimula sa pamilya. Magsisimula sa mga tatay ng tahanan. Submission ng mga nanay. Mabuting halimbawa ng mga young people, mga babae, mga palalaki. Pagkakaisa sa ating iglesia. At yung mundo na may ganitong klaseng kultura na babago. Bakit? Kasi merong iglesia na maayos ang pagkakakilanlan alang-alang sa Panginoon. That is Titus. That is Titus. You are called to be different. Okay? You are called to be faithful. Okay? And you are called to answer yung mga ganitong klaseng situation. Tandaan natin, kapatid, tayo yung solusyon eh. Bakit? Tayo yung may Diyos. Sino pa bang aayusin? Sino pa bang gagamitin ng Panginoon para maayos yung kultura ng mundo? Hindi ba tayo mga mananampalataya? That is the reason bakit pa tayo nandito eh. Hindi ba? Kasi kung wala nang purpose ang Diyos para sa atin, nung naligtas ka, kinuha ka na lang agad ng Panginoon. Pero may purpose pa ang Diyos sa'yo eh. Okay? At ang purpose ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin, maipakilala natin si Christ sa iba. Diba? At number one na paraan para maipakilala natin si Christ ay maipakita natin yung binagong buhay ng Diyos. Again, nothing can be changed by adding of the sin. Mga minamahal. Okay? Let us apply our faith sa ating mga buhay. Okay? Isa buhay natin ang ating pong pananampalataya.
Okay, so I hope, no, mga minamahal, the message is very clear. Yes. Okay, the message is simple. The message is impromptu. Okay, this is not the original message, but this is the leading of the Holy Spirit po sa oras po na ito. Eh, the book of Titus, mga minamahal. Tayo wala tayo mo ko. At tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Lord, ipinakita niyo po sa amin yung kahalagahan ng binagong buhay. Sa oras po na ito, Panginoon, yung mga pagkakataon na kami po nahihirapan pangatawanan yung aming pananampalataya. But Lord, tulungan po ninyo kami. At nawa po, ipakita niyo po sa amin yung kahalagahan na ipakita yung buhay na binago po ninyo. At Panginoon, sa oras po ng aming kahinaan, nawa po, matagpuan po namin yung biyaya po ninyo. Sa oras, Panginoon, ng panlulupaypay, sa oras din ng kagipitan, and sometimes napipilitan kaming gumawa ng mga desisyon na hindi namin pinag-iisipan talaga. Pero sa kabila ng lahat ng yun, Panginoon, nawa po, makita palagi namin yung biyaya po ninyo. At sa message po this morning, pinakita po ninyo sa amin na bagamat ang kultura natin, ang kultura ng mundong ito ay contradict sa kung ano yung expectation po ninyo sa amin. Kaya Lord, help us to stand firm, help us to be faithful, at nawa Panginoon, hindi kami makontaminate ng dungis ng mundong ito. Balutin niyo po kami, Panginoon, ng inyong dugo. Balutin niyo po kami ng inyong pag-ibig. At balutin niyo po kami, Panginoon, ng inyong pong katwiran. At sa oras po na ito, Diyos, sa oras po na ito, dalangin po namin, Panginoon, na sa oras ng aming kahinaan, ibangon po ninyo kami. Sa oras po ng temptation, nawa po, ito po ay aming mapagtagumpayan. Ipaalala niyo po palagi sa amin yung katotohanan na kami iniligtas po ninyo sa dumi ng kasalanan, maging dun sa buhay na wasak, sa buhay na sira, O Diyos. Iniligtas po ninyo kami. At Panginoon, ayaw na naming balikan ng buhay na yun. Buhay na malayo sa iyo. Buhay na taliwas sa nais mo. At buhay na walang saysay, walang kwenta sa inyo pong harapan. Kaya Panginoon, lagi niyo po nawa kami paaalalahanan. At sa aming sarili din, O Diyos, nawa po, dalangin ko, tanggapin namin yung pagpapaalala, pagtatama, pagsasaway ng inyong salita sa amin. Tulungan niyo po kami na mas lalo po kaming lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagtanggap sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon. Salamat. Heto po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Sa pagkatap. Special offering.